abaya hawa, siya awasay, ang may likha ng ating buhay, abaya hawa. Bawa kwarta wab abay hawa. Bawa kwarta wab abay hawa. Kalhalal hawad abay hawa alhayam. Kalhalal hawad abay hawa alhayam. Bahasa masyayak ti hawasyay. Bahasa masyayak ti hawasyay. Bahasa amrakwakadas. Bahasa amrakwakadas. Wami sarala ilda oper Marlika Philippines. Wami sarala ilda oper Marlika Philippines. Tawad abay hawa. Tawad abay hawa. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 44, the book of Jasher. Ngayon, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 44, verse 1 to 80. At ang mga anak ni Ismael na bumili kay Joseph sa mga Midianita na siyang bumili sa kaniyang mga kapatid, ay nagsiparoon sa Ehipto na kasama si Joseph. At sila'y dumating sa mga hangganan ng Ehipto. At nang sila'y malapit na sa Ehipto, ay nakasalubong nila ang 4 na lalaki sa mga anak ni Midan na anak ni Abraham, na nagsialisan lupain ng Ehipto sa kanilang paglalakbay. At sinabi ng mga Ismaelita sa kanila, nais ba ninyong bilhin ang aliping ito sa amin? At kanilang sinabi, ibigay siya sa amin. At kanilang ibinigay si Joseph sa kanila. At kanilang nakita siya na siya'y isang napakagandang kabataan. At siya'y binili nila sa halagang 20 siklo. Okay. Itong mga Ismailita, anak ni Abraham to at ni Hagar. Yung si Ismael. Lahi ni Ismael. Ngayon, itong mga Midianita, si Midian, anak rin ni Abraham kay Ketura. So, itong mga bininta kay Ismailita, ang Ismailita naman, bininta naman si Joseph sa itong, saan to dito ha? Midan. Si Midan, anak rin ito ni Abraham kay Ketura. Yung mga Midanim. Mga lahi ni Midan, mga Midanim. Anak rin ni Abraham. At mininta naman to sa Midanim doon na kay Potiphar. Okay, tuloy tayo. At ang mga Ismaelita ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa Ehipto. At ang mga Midanim ay bumalik din sa araw na iyon sa Ehipto. At ang mga Midanim ay nagsabi sa isa't isa, narito, aming narinig na si Potiphar, na isang opisyal ni Faraon, na kapitan ng bantay, at pinuno ng tagapagluto, ay naghahanap ng isang mabuting alipin na tatayo sa harap niya upang alagaan siya at gawin siyang tagapamahala sa kaniyang bahay at sa lahat ng pag-aari niya. Ngayon nga'y halika at ipagbili natin siya sa kaniya sa ating naisin. Kung maibibigay niya sa atin ang ating hihingin sa kaniya. O, yan. So, pasa-pasa. Si Joseph, binta dito siya, binta dito, binta doon. Okay, tuloy. At ang mga Midanim na ito ay yumaon at nagtungo sa bahay ni Potiphar at nagsabi sa kanya, narinig namin na naghahanap ka ng isang mabuting alipin na tutulong sa iyo. Masdan, mayroon kaming isang alipin na ikalulugod mo kung maibibigay mo sa amin ang aming naisin at ipagbibili namin siya sa iyo. At sinabi ni Potiphar, dalhin ninyo siya sa harap ko at makikita ko siya. At kung siya ay aking kalugdan, ay ibibigay ko sa inyo ang inyong hinging bayad sa kaniya. At ang mga Midanim ay yumaon at dinala si Joseph at inilagay siya sa harap ni Potiphar. At kaniyang nakita siya at kaniyang kinalugdan siya ng mainam.
At sinabi ni Potifar sa kanila, sabihin ninyo sa akin kung magkano ang kailangan. Ibabayad ko sa inyo sa batang ito. O yan. Medyo mahal-mahal na to. Mahal-mahal na itong pagbinta dito. Okay, tuloy tayo. At kanilang sinabi, 400 putol na pilak ang aming hinihiling na bayad para sa kanya. Mahal na, mahal na. At sinabi ni Potifar, ibibigay ko sa inyo kung dadalhin ninyo sa akin ang talaan ng kanyang pagbibenta sa inyo. At sasabihin ninyo sa akin ang kanyang kasaysayan, sapagkat marahil siya ay maaaring ninakaw, sapagkat ang batang ito ay hindi alipin, ni anak man ng isang alipin. Ngunit nakikita ko sa kanya ang itsura ng isang mabait at maganda ang anyo at makisig na tao. At ang mga Midanim ay yumaon at dinala sa kaniya ang mga Ismailita na nagbenta sa kanila. At kanilang isinaysay sa kaniya na sinasabi, siya'y alipin at ipinagbili namin siya sa kanila. At least witness ang Ismailita na alipin niya siya. Kasi si Potifar, ay baka hindi alipin to, ninakaw lang to eh. Yung itsura, magandang anyo, makisig. Mukhang hindi rin ito anak ng alipin. Ayaw nagsalita ng mga Ismailita, naniwala na si Potifar. Tuloy natin. At narinig ni Potifar ang mga salita ng mga Ismailita. At kanyang ibinigay ang pilak na bayad sa mga Midanim. At kinuha ng mga Midanim ang pilak at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. At ang mga Ismailita naman ay umuwi rin. At kinuha ni Potifar si Joseph at dinala siya sa kanyang bahay upang siya'y paglingkuran. At si Joseph ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ni Potifar. At siya'y nagtiwala sa kaniya. At ginawa siyang tagapamahala sa kaniyang bahay. At ang lahat ng pag-aari niya. At ang Yahawa ay sumama kay Joseph. At siya ay naging isang maunlad na tao. At pinagpala ni Yahawa ang sambahayan ni Potifar alang-alang kay Joseph. Pinagpala si Potifar dahil kay Joseph. Kasi ang Yahawa ay sumakay Joseph. Na kay Joseph ang Yahawa. Kasi ano sila eh? Hebrew-Israelite eh. Okay, tuloy natin. At iniwan ni Potifar ang lahat ng kaniyang tinatangkilik sa kamay ni Joseph. At si Joseph ay isa na nagpapasok at naglalabas ng mga bagay. At ang lahat ng bagay ay pinasiyahan ayon sa kaniyang nais sa bahay ni Potifar. At si Joseph ay 18 taong gulang. Isang binata na may magandang mga mata at may magandang anyo. At walang katulad niya sa buong lupain ng Ehipto. Nang panahong iyon, habang siya ay nasa bahay ng kaniyang amo, pumapasok at lumalabas ng bahay at naglilingkod sa kaniyang amo. Si Selika, na asawa ng kaniyang amo, ay itiningin ang kaniyang mga mata kay Joseph. At siya ay tumingin sa kaniya. At narito, siya ay isang kabataang napakagandang anyo at may kagandahang loob. Si Joseph, maganda ang mata. Mana sa nanay niya kay Raquel. Maganda ang mata ni Raquel eh. So, beautiful kasi si Raquel. Mahal niyang mahal talaga ni Israel, ni Jacob si Raquel. Kaya lang maagang namatay. Dahil sa revoltong ninakaw niya sa tatay niya. Ngayon, ito si Joseph, walang kasing gwapo sa lupain ng Egypto. Hindi siya pwede mapantayan. Ito naman si Silika, ikaw Silika talaga. Huwag lang ibikol ha. Salitang Bicol, okay, masama na yan eh. Okay, tuloy tayo.
At si Celica ay nag-iimbot sa kagandahang anyo ni Joseph ng kaniyang puso. At ang kaniyang kaluluwa ay nakatuon kay Joseph. At kaniyang hinikayat siya araw-araw na sumiping sa kanya. At si Celica ay hinihikayat si Joseph araw-araw na sipingan siya. Ngunit hindi pinatulan ni Joseph. At sinabi ni Celica sa kaniya, "Anong ganda ng iyong anyo na tunay na aking minasdan ng lahat ng mga alipin ay walang katulad ng gaya mo." At sinabi ni Joseph sa kaniya, "Tunay na ang Yahawa na lumikha sa akin sa sinapupunan ng aking ina ay lumikha ng buong sangkatauhan." At sinabi niya sa kaniya, "Kay ganda ng iyong mga mata na iyong pinasilaw ang lahat ng nananahan sa Ehipto. Mga lalaki at mga babae ay walang kasing ganda na katulad mo." Oh, biro mo. Dito ma-describe yung gaano kagwapo si Joseph. Yung ating grand lolo, no? Okay. Tuloy natin. At sinabi niya sa kaniya, "Kay ganda at kalugod-lugod ng lahat ng iyong mga salita. Kunin mo ngayon, sinasamo ko sa iyo ang alpa na nasa bahay at tumugtog ka ng iyong mga kamay at ipaalam sa amin ang iyong mga salita." At sinabi niya sa kaniya, "Kay ganda at kalugod-lugod ng aking mga salita, kapag sinasalita ko ang papuri sa aking alahayam at sa kanyang kaluwalhatian." At sinabi niya sa kaniya, "Kay ganda ng buhok ng iyong ulo. Narito ang gintong suklay na nasa bahay. Isinasamo ko sa iyo na kunin mo at suklayan mo ang buhok ng iyong ulo." At sinabi niya sa kaniya, "Hanggang kailan mo sasabihin ang mga salitang ito? Itigil ang pagbigkas ng mga salitang ito sa akin at bumangon at alagaan ang iyong mga gawain sa tahanan." Okay, tingnan mo ha, gintong suklay ha. Ipasuklay doon kay Joseph. Gintong suklay, oh. So, talagang in love to si Celica kay Joseph. Dahil pinakamagandang anyo, maganda ang mata. Tuloy tayo. At sinabi niya sa kaniya, "Walang sino man sa aking bahay at walang dapat pakinggan, kundi ang iyong mga salita at ang iyong nais. Gayon may sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya madala si Joseph sa kaniya, ni itinuon niya ang kanyang mga mata sa kanya, kundi itinuon niya ang kanyang mga mata sa ibaba sa lupa. At iniling ni Celica si Joseph sa kanyang puso, na siya ay sumiping sa kanya. At sa oras na si Joseph ay nakaupo sa bahay na ginagawa ang kanyang gawain, si Celica ay dumating at umupo sa harap niya. At araw-araw niya siyang hinikayat sa pamagitan ng kanyang pananalita na sumiping sa kanya o tumingin sa kanya. Ngunit hindi siya dininig ni Joseph. Actually, ito si Celica, maganda naman. Maganda si Celica That's why gusto na ni Celica, tingnan mo naman ako. Pero ay pansinin ni Joseph Tumitingin lang siya sa lupa. Magpakabati si Joseph. Oo. Oo. So, gano'n Ngayon, ito si Celica, parang nabaliw talaga to kay Joseph. Na talagang in love na in love. Pero hindi pinansin dahil alam ni Joseph kasalanan yan. Kasalanan yan Mamaya babanggitin niya At sinabi niya sa kaniya, "Kung hindi mo gagawin ang ayon sa aking mga salita, aking parurusahan ka ng parusang kamatayan at lalagayan kita ng pamatok na bakal." Sinabi ni Joseph sa kanya, "Tunay na ang alahayam na lumikha ng tao ay naglalawag ng mga gapos ng mga bilanggo. At siya ang maglilikas sa akin mula sa iyong bilangguan at mula sa iyong paghatol. At
nang hindi siya makapanaig sa kanya upang hikayatin siya. At ang kanyang kaluluwa ay nakatitig pa rin sa kanya. At ang kanyang pagnanasa ay nagdala sa kanya sa isang matinding karamdaman. Oh, yan. Nagkasakit tuloy si Silika. Sa sobrang pagnanasa, nagkasakit. Nabaliw siya kay Joseph eh. Dahil hindi naman pinatulan ni Joseph, nagkasakit siya. Okay, tuloy natin. At ang lahat ng babae sa Ehipto ay naparoon upang dalawin siya. At kanilang sinabi sa kanya, bakit ka nasa ganitong mahinang kalagayan? Ikaw na walang kulang. Tunay na ang iyong asawa ay isang dakila at iginagalang na prinsipe sa paningin ng hari. Nagkukulang ka ba ng anuman sa iyong puso? At sinagot sila ni Zelica na sinasabi, sa araw na ito ay pinaalam ko sa inyo kung saan nagmumula ang kaguluhang ito na inyong nakikita sa akin. At inutusan niya ang kaniyang mga alilang babae na maghanda ng pagkain para sa lahat ng mga babae. At siya'y naghanda ng isang piging para sa kanila. At ang lahat ng mga babae ay kumain sa bahay ni Zelica. Okay. So, yung mga kaibigan niyang mga babae sa Egypt, dinalaw si Silika. Na bakit nagkasakit ka? Kumplito, sikat yung asawa mo, prinsipe. Tapos, kumplito kayo sa lahat. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit nagkasakit ka? Sabihin ko sa'yo kung ano ang simula itong kaguluhan na ito. Ayan. Tuloy natin. At binigyan niya sila ng mga kutsilyo upang balatan ang mga sitron, upang kainin ang mga ito. At iniutos niya na dapat nilang bihisan si Joseph ng mga haling kasuotan. Nang si Joseph ay haharap sa kanila, at nang si Joseph ay dumating sa kanilang harapan, at ang lahat ng mga babae ay tumingin kay Joseph, at hindi maalis ang kanilang mga mata mula sa kanya. At silang lahat ay nasugatan ang kanilang mga kamay gamit ang kutsilyo na hindi nila namalayan na ang kanilang mga kamay ay nasugatan at nagdurugo dahil ang kanilang puso at isip at mata ay nakatuon sa anyo ni Joseph. At ang lahat ng mga sitron na nasa kanilang mga kamay ay napuno ng dugo. Yan. Wala sila sa sarili. Siyempre, Hindi sila lahat. nakita nila si Joseph habang naghiwa ng ay yung ito na parang ganun na. Kahit nasugatan na, hindi na galintana yung sugat. Tumitingin lang, dumidilat nila kay Joseph kasi gwapong-gwapo eh. Oo. Pero mo Okay, tuloy natin. At hindi nila alam kung ano ang kanilang ginawa. Ngunit patuloy nilang pinagmamasdan ang kagandahan ni Joseph. At hindi nila iniling ang kanilang mga talukap ng kanilang mga mata na laging nakatitig kay Joseph. At nakita ni Zelica ang kanilang ginawa. At sinabi niya sa kanila, ano itong gawain ginawa ninyo? Narito, binigyan ko kayo ng mga sitron upang kainin at sinugatan ninyo ang inyong mga kamay na hindi ninyo napansin. At nakita ng lahat ng babae ang kanilang mga kamay na may mga sugat. At masdan, sila ay puno ng dugo. At ang kanilang dugo ay umagos sa kanilang mga kasuotan. At sinabi nila kay Zelica, ang aliping ito sa iyong bahay ay nadaig tayo. At hindi namin maitalikod ang aming mga talukap mula sa kanya dahil sa kanyang kagandahang anyo. Yun. Biro mo ha, mga babae yun ha, sa Egypt. Talagang nakatitig, yung talukap na, hindi na malis. Oo. Kahit yung kamay nila nasugatan, hindi na naramdaman na hapde. Kasi basta nakatitig lang lagi kay Joseph, dahil sobrang gwapo eh. Gusto nila kainin. Gwapong-gwapo. Hirap pala yung gwapo, no? Hmm. Gusto nila kainin. Hindi pala ordinary, wala sa kalingking. Walang binatbat si Elvis Presley doon. Oo. Grabe ka gwapo. Tuloy tayo. At sinabi niya sa kanila,
Tunay na nangyari ito sa inyo nang inyong tingnan siya at hindi ninyo napigilan ang inyong sarili mula sa kanya. At paano ko makapigil kung palagi ko siyang makikita na nasa aking bahay at nakikita ko siya araw-araw na pumapasok at lumalabas sa aking bahay? Paano nga ba ako makakaiwas sa pagbaba o kahit sa pagkapahamak dahil dito? At sinabi nila sa kanya, ang mga salita ay totoo. Sapagkat sino ang makakakita ng kagandahang anyo na ito sa bahay at umiwas sa kanya? At hindi ba siya ang inyong alipin at tagapaglingkod sa inyong bahay, sa iyong bahay? At bakit hindi mo sasabihin sa kanya ang nasa iyong puso? At pinahihintulutan ang iyong kaluluwa na mapahamak sa bagay na ito. Oh, yan. Klaro na ni Silika na bakit siya nakasakit. Kayo nga mismo nakita ninyo. Hindi nyo na malaya na sugatan ang kamay niyo. Tingin ng tingin kay titig ng titig kay Joseph. Ako pa kaya na halos araw-araw makita ko? Kayo nga mismo, ngayon lang nyo nakita, pero hindi nyo napansin na sugatan ang kamay nyo. Hiwa ng hiwa kayo, pero hiniwa nyo, kamay na ninyo, hindi na yung citron. Ako pa kaya na araw-araw nakita ko siya? Yan. Yan ang nalaman na, ay, ganun pala, bakit ka nagkasakit, ganun pala. Kami nga, nalinglang kami sa sobrang kagwapuhan niya. Hindi namin napansin na sugatan pala kami. Hindi namin naramdaman na ang hapdi ng sugat. Basta lang makatitig lang lagi kay Joseph kasi sobrang gwapo. Gwapo. Talaga. Okay, tuloy tayo. At sinabi niya sa kanila, araw-araw akong nagsisikap na hikayatin siya at hindi siya pumayag sa aking mga naisin. At ipinangako ko sa kanyang lahat ng bagay na mabuti. At gayon pa man ay makakatagpo ako nang walang kasagutan mula sa kanya. Ako sa makatuwid ay nasa isang humihinang kalagayan tulad ng nakikita ninyo. At si Celica ay nagkasakit ng husto dahil sa kanyang pagnanasa kay Joseph. At siya ay labis na nalungkot dahil sa kanya. At ang lahat ng mga tao ng sambahayan ni Celica at ang kanyang asawa ay walang alam sa bagay na ito na si Celica ay may sakit dahil sa kanyang pagmamahal kay Joseph. Yan. Di ba ninyo naranasan na nakita kayo ng gwapo, tapos nagkasakit kayo dahil hindi kayo pinansin? Gididma lang kayo? Yung hindi na makatulog, hindi na makakain. Hindi na makatulog, hindi na makain. Dahil sa sobrang pagmamahal, tapos gididma lang. Ganon din ang lalaki. Pag may babae na gustuhan, hindi din pinansin. Ang lalaki rin, nagkasakit na rin. Nagganon. Dahil hindi pinapansin dinididma. So ito yung nangyari grabe talaga, sobrang gwapo talaga. Di ba ang nakita nating pinakagwapong artista, si Elvis Presley lang? Nakita ko lahat pinakagwapo, Elvis Presley. Pero wala sa kalingking. Walang binatbat si Elvis Presley dito. Okay, tuloy tayo. At ang buong bayan ng kaniyang sangbahayan ay nagtanong sa kaniya na sinasabi, bakit ikaw ay may sakit at humihina ang iyong katawan? Na kayo? At sinabi niya sa kanila, hindi ko nalalaman ang bagay na ito na dumadami sa akin araw-araw. At ang lahat ng babae at ang kanyang mga kaibigan ay pumupunta araw-araw upang makita siya. At sila ay nakipag-usap sa kanya. At sinabi niya sa kanila, ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng pag-ibig ni Joseph. At sinabi nila sa kanya, hikayatin mo siya at hulihin mo siya ng lihim. Baka siya ay makinig sa iyo at alisin ang kamatayang ito sa iyo. At lalong lumala si Celica sa kaniyang pag-ibig kay Joseph. At siya ay nagpatuloy na humina
Okay. Itong mga babae, pinayuhan pa na anuhin mo sa dilim. Sunggaban mo. Anuhin mo. Kapagin. Nagtuturo din mali itong mga babae nito eh. Ano ganun yun? Kasi nakita nila, pati sila nga eh. Na-in love din eh. O ganun. Pero dahil nasa sa puder ni Silika, eh kaya sili kasi ito si Jessica. Oh. Okay, tuloy tayo. At sa isang araw ay ginagawa ni Joseph ang gawain ng kaniyang amo sa bahay. At si Selika ay naparoon ng lihim at biglang yumakap sa kaniya. At si Joseph ay laban sa kaniya na hindi nagpayakap sa kaniya at kaniyang ibinagsak siya sa lupa. Yan. At si Selika ay umiyak dahil sa pagnanais ng kanyang puso sa kaniya. At siya ay nanalangin sa kanya ng may pag-iyak. At ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. At siya ay nagsalita sa kanya sa isang tinig ng pagsusumamo at sa kapaitan ng kaluluwa. At sinasabi, nakarinig ka na ba? Nakakita o nakilala ng napakagandang babae na katulad ko? O mas mahusay kaysa sa aking sarili na araw-araw na nagsasalita sa iyo ay nahulog sa paghina dahil sa pag-ibig para sa iyo. Ibigay ko ang lahat ng karangalang ito sa iyo at hindi mo pa rin pakikinggan ang aking tinig. Oh. Biglang niyakap niya si Joseph. Oo. Eh, ayaw ni Joseph, tinulak niya. Bumagsak sa lupa. Iyak ng iyak. Nakakahiya. Parang siya ang mangrip eh. Kay Joseph. Tapos, tinaas pa sarili. Kakita ka magbabaeng napakaganda? Kung baga sabi mo si napakaganda, gurang ka na nga eh. Ano, napakaganda. Ikaw lang nagsabi sarili mo maganda ka. Okay. Kung sa ano yun eh, parang ano na yan, additional na lang yan. Okay, tuloy. At kung dahil sa takot sa iyong amo, na baka parusahan kaniya, habang ang hari ay nabubuhay, walang kapamakan na darating sa iyo mula sa iyong amo sa pamagitan ng bagay na ito. Ngayon makinig ka sa akin at umayag ka para sa kapakanan ng karangalan na aking ipagkakaloob sa iyo. At iwaksi ang kamatayang ito sa akin. At bakit ako mamamatay para sa iyo? At tumigil siya sa pagsasalita. At sinagot siya ni Joseph na sinasabi, lumayo ka sa akin at ipaubaya mo ang bagay na ito sa aking amo. Narito, hindi nalalaman ng aking amo kung ano ang mayroon sa akin sa bahay. Sapagkat ang lahat ng nauukol sa kanya ay ibinigay niya sa aking kamay. At paano ko gagawin ang mga bagay na ito sa bahay ng aking amo? Oh, sinabihan pa siya ni Joseph eh, lumayo ka sa akin. Ipaubaya mo sarili mo sa aking amo. Yung amo ang asawa mo eh, bakit ako ang pipilitin mo? Di naman kita asawa. Parang gano'n na eh. Kung iparaphrase natin eh. Ito talaga, grabing panunukso ito talaga eh. Mas matindi to. Ewan ko kung ikaw tuksoin, matanggihan mo kaya? Mahirap mag-isinungaling ako kung sabihin ko na kaya. Lalagatin ka na ako. Lalagatin ka na. Sapagkat lubos din niya akong pinarangalan sa kanyang bahay. At ginawa rin niya akong tagapangasiwa sa kanyang sambahayan. At itinaas niya ako. At walang sino man ang mas dakila sa bahay na ito kaysa sa akin. At ang aking amo ay walang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo na kanyang asawa. Kung gayon, paano mo masasabi ang mga salitang ito sa akin? At paano ko magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan sa alahayam at sa iyong asawa? Ngayon nga'y tumigil ka na sa panlukso mo sa akin. At huwag nang magsalita pa ng mga salitang gaya nito, sapagkat hindi ko didinggin ang iyong mga salita. Ngunit hindi dininig ni Zelika si Joseph nang sabihin niya ang mga salita
salitang ito sa kanya. Ngunit araw-araw ay hinihikayat niya siya na sumiping sa kanya. Oo. Di talaga kahit, prangkahan na itong sinabi ni Joseph eh. Aba, kapal mukha talaga ho. Araw-araw pang sisipingan mo ko. Sinabi na nga niya na, at paano ko magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan sa alahayam at sa iyong asawa? Alam ni Joseph yan eh. Grabe. Na malaking kasalanan at kasamaan at sa iyong asawa. Dahil hanggat hindi mo siya asawa, hindi kayo kasal, hindi yun pwedeng galawin mo ang isang babae. Alam ni Joseph yun eh. Pero ito, namimilit pa rin. Namimilit pa rin. Ang kapal talagang mukha to si Silika. Tama lang pangalan niyang Silika kasi naghanap siya ng sili. Hindi nga pumayag si Joseph ang sili niya eh. Tuloy. At pagkatapos nito, nang batis ng Ehipto ay napuno sa lahat ng panig nito. At ang lahat ng mga naninirahan sa Ehipto ay humayo. At gayon din ang hari at mga prinsipe ay lumabas na may mga pandirita at sayaw. Sapagkat ito ay isang malaking kagalakan sa Ehipto at isang pista sa panahon ng pagbaha ng dagat ng Sihor. At sila ay pumunta doon upang magsaya buong araw. At nang ang mga Ehipsyo ay lumabas sa ilog upang magsaya, gaya ng kanilang nakaugalian, San Rafael. ang buong bayan ng sambahayan Huwag ni kayo lumiko, Potiphar gusto kayo pa San Rafael. ay sumama sa kanila. Ngunit si Zelica ay hindi sumama sa kanila, Isa sa unahan. sapagkat kaniyang sinabi, ako ay may sakit at siya ay nanatiling nag-iisa sa bahay at walang ibang tao na kasama niya sa bahay. So, nagkaroon ng celebration sa Egypt. Nandoon yung buong sambayanan ni Potiphar, si Silika lang ang naiwan. Si Joseph naman, nandoon sa trabaho. Ngayon, tingnan natin anong kasunod. At siya'y tumindig at umakyat sa kaniyang kwarto sa bahay. At nagbihis ng mga maringal na kasuotan. At siya'y naglagay sa kaniyang ulo ng mga mahalagang bato, ng mga batong onyx, na binalutan ng pilak at ginto. At kaniyang pinaganda ang kaniyang mukha at balat ng lahat ng uri ng mga likidong panlinis ng babae. At kaniyang pinabanguhan ang kwarto at ang bahay. At pagkatapos ay pinahira niya ng insenso ng kaniyang mukha, ang kaniyang mukha at ang kaniyang balat. Nakaupo sa pasukan ng kwarto sa daanan ng bahay, na dinadaanan ni Joseph upang gawin ang kaniyang gawain. At narito, si Joseph ay dumating mula sa parang at pumasok sa bahay upang gawin ang gawain ng kaniyang amo. So, si Joseph galing sa parang ay babalik siya sa bahay. Si Silika nang naiwan doon dahil lahat ng membro ng sambayanan ay nandoon sa lugar ng kasiyahan ng isang malaking party doon sa Egypt, sa may ilog. Ngayon, tuloy tayo. At siya'y dumating sa dako na kaniyang pagdaanan. At kaniyang nakita ang lahat ng gawa ni Zelica. At siya'y bumalik. At nakita ni Zelica si Joseph na tumalikod sa kanya. At siya'y tumawag sa kanya na nagsasabi, anong nangyayari sa iyo, Joseph? Halika sa iyong gawain. At narito, bibigyan kita ng puwang hanggang sa ikaw ay makadaan sa iyong upuan. At bumalik si Joseph at pumasok sa bahay at dumaan mula roon sa dako ng kaniyang upuan. At siya'y naupo upang gawin ang gawain ng kaniyang amo gaya ng dati. At narito, si Zelica ay lumapit sa kaniya at tumayo sa harap niya na may magarang kasuotan at ang amoy ng kaniyang mga damit ay kumalat sa malayo. Nagpaganda talaga si Silika. Nagpabango pa dahil
walang tao doon eh. Siya na lang, at saka si Joseph. Yung pagdating ni Joseph Galispara, nakita niya, umalis. Siya, balik ka. Dito, trabaho ka sa trabahoin mo. Ayan na. Ngayon, tuloy. At siya ay nagmadali at hinawakan si Joseph at ang kanyang mga kasuotan. At sinabi niya sa kanya, buhay ang hari kung hindi mo tutuparin ang aking kahilingan, ay mamamatay ka sa araw na ito. At siya ay nagmadali at iniunat ang kanyang kabilang kamay at bumunot ng isang tabak mula sa ilalim ng kanyang mga kasuotan. At inilagay niya ito sa liig ni Joseph. At sinabi niya, bumangon ka, at kung hindi mo gagawin ang aking kahilingan, Grabe. at kung hindi mo gagawin ang aking kahilingan ko sa araw na ito. Napakaswerte. At si Joseph ay natakot sa kanya, sa kanyang paggawa ng bagay na ito. At siya ay tumindig upang tumakas mula sa kanya. At siya ay humawak sa harap ng kanyang mga kasuotan. At sa takot sa kanyang pagtakas ay napunit ang damit na kinuha ni Zelica. At iniwan ni Joseph ang damit sa kamay ni Zelica. At siya ay tumakas at lumabas sapagkat siya ay natatakot. O biro mo, yung nasa si Joseph, nung pumasok na, biglang hinawakan ni Silika. May ano pala sa dito, tabak. O lagay sa lego, hindi mo gagawin yung gusto ko, papatayin kita. Para bang babae. Babae pero siyang mangrip, tapos tinatakot pa sa tabak na. Hindi lang kutsilyo, tabak na eh. So natakot si Joseph, tumakas. Nahawakan ang damit ni Joseph. Napunit. Oh, yan ang nangyari. Okay, tuloy natin. At nang makita ni Zelica na ang kasuotan ni Joseph ay napunit at naiwan niya sa kanyang kamay at tumakas at siya'y tumindig at kumilos ng may katusuhan at hinubad ang kanyang mga kasuotan na kaniyang isinuot at kaniyang isinuot ang kanyang ibang mga kasuotan. At kinuha niya ang kasuotan ni Joseph at inilagay niya ito sa tabi niya at siya ay yumaon at naupo sa lugar kung saan siya nakaupo sa kanyang karamdaman. Bago ang mga tao ng kanyang bahay ay nakalabas sa ilog. At tinawag niya ang isang kabataang lalaki na noon ay nasa bahay. At inutusan niya itong tawagin ang mga tao ng bahay sa kanya. Okay. Ito, malapit na tumatapos. Okay, yan. Ngayon, may dumating, tinawag ni Silika na ito yung ginawa ni Joseph sa akin, girip ako. Oh, tinangkaan niya akong gasain. Okay, tuloy. At nang makita niya sila, ay sinabi niya sa kanila ng malakas na tinig at panaghol. Tingnan ninyo kung anong Hebreong dinala sa akin ng inyong amo sa bahay. Sapagkat naparito siya sa araw na ito upang sumiping sa akin. Sapagkat nang kayong lahat ay lumabas, ay pumasok si Joseph sa bahay. At nang makitang walang tao sa bahay, ay naparoon siya sa akin at hinawakan ako na may layunin na sumiping sa akin. At hinawakan ko ang kanyang mga kasuotan at pinunit ang mga ito at sumigaw ako laban sa kanya ng malakas na tinig. At nang itinaas ko ang aking tinig ay natakot siya sa kanyang buhay at iniwan ang kanyang damit sa harapan ko at tumakas. Baliktad ang kwento, no? Siya ang mangrip eh. Tapos, ginawa pa niya si Joseph ang sumbong niya doon sa mga tao doon sa bayanan niya. Oh, tuloy. At ang mga tao ng kaniyang sambahayan ay hindi nagsalita, kundi ang kanilang galit ay nagningas laban kay Joseph. At sila ay naparoon sa kanilang amo at sinabi sa kaniya ang mga salita ayon sa kanilang nalalaman. At umuwi si Potifar na galit na galit. At ang kanyang asawa ay sumigaw sa kanya na nagsasabi, ano itong bagay na iyong ginawa sa akin sa pagdadala ng isang Hebreo na naglingkod sa ating bahay, sapagkat siya'y naparito sa akin sa araw na ito upang makipagsiping sa akin. Ganito ang ginawa niya sa akin sa araw na ito. At narinig ni Potifar ang mga salita ng kaniyang asawa.
At iniutos niya na gapusin si Joseph at parusahan ng matitinding hampas. At gayon ang ginawa nila sa kaniya. Grabe ha. Ito si Potiphar, naniwala din sa acting ng asawa niya. Akala niya, totoo. Oh. Okay, tuloy natin. At habang sinasaktan nila siya, si Joseph ay sumigaw ng malakas na tinig at itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit at sinabi niya, O Yahweh Lahayam, alam mo na ako ay inosente sa lahat ng bagay na ito. At bakit ako mamamatay sa araw na ito sa pamagitan ng kasinungalingan? Sa pamagitan ng kamay nitong hindi tuli na masasamang tao. At habang hinahampas sa mga tauhan ni Potiphar si Joseph, siya ay nagpatuloy sa pag-iyak at pag-iyak. At mayroong isang bata roon na 11 buwang gulang Grabe oh. na bunsong anak ni Potiphar. At ibinuka ni Yahweh ang bibig ng bata. At sinabi niya ang mga salitang ito sa harap ng mga tauhan ni Potiphar na sumakit kay Joseph na nagsasabi, Oh, yan. 11 months sa bata ha. Pinasalita ni Yahweh para magsabi ng katotohanan. Grabe oh. Kasi binugbog si Joseph eh. Sabi ni Joseph, inosente ako dito, mamatay ako dito mga taong hindi tuli na masama, mga supot. Okay. Tuloy. ano ang ginawa ninyo sa taong ito? At bakit ninyo ginagawa ang kamasamaang ito sa kanya? Ang aking ina ay nagsasalita ng kasinungalingan at nagsasabi ng mga kasinungalingan. At sinabi ng bata sa kanila ang tumpak ng lahat ng nangyari. At tinutukso ng aking ina si Kuya Joseph araw-araw na sipingan siya. At nang narinig ni Potiphar ang salita ng kaniyang bunsong anak at ng lahat ng lalaki, ang mga salita ng bata, at sila'y labis na namangha sa mga salita ng bata. At ang bata ay tumigil sa pagsasalita at tumahimik. At si Potiphar ay labis na nahihiya sa mga salita ng kanyang anak. At inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag nang bugbugin si Joseph. At ang mga lalaki ay tumigil sa pambubugbog kay Joseph. Oh, yan. Dahil nagsalita yung bunsong anak ni Potiphar eh. 11 months nagsalita. Yung ina ko ang nanukso kay Kuya Joseph. Araw-araw tinutukso niya, sipingan siya. Oh, yan. Napahiya oh. At si Potiphar ay labis na nahihiya sa mga salita ng kanyang anak. At inutusan niya ang kanyang mga tawa na huwag nang bugbugin si Joseph. Yan. Huwag na niyang bugbugin. Yung asawa ko pala nagsinungaling eh. Ngayon, tuloy. At kinuha ni Potiphar si Joseph at inutusan siyang dalhin sa katarungan sa harap ng mga saserdote na mga hukom na pag-aari ng hari upang hatulan siya hinggil sa pangyayaring ito. At si Potiphar at si Joseph ay humarap sa mga saserdote na mga hukom ng hari. At sinabi niya sa kanila, isinasamo ko sa inyo na magpasiya kung anong kahatulan ang nararapat sa isang alipin, sapagkat gayon ang ginawa niya. At sinabi ng mga saserdote kay Joseph, bakit mo ginawa ang bagay na ito sa iyong amo? At sinagot sila ni Joseph. At sinasabi, hindi gayon ang nangyari. At sinabi ni Potiphar kay Joseph, tunay na ipinagkatiwala ko sa iyong mga kamay ang lahat ng pag-aari ko. At wala akong ipinagkait sa iyo, kundi ang aking asawa. At paano mo magagawa ang kasamaang ito? So, nasarap na sila ng korte. At si Joseph ay sumagot na nagsasabi, hindi gayon aking amo, habang ang Yahweh ay buhay, at habang ang iyong kaluluwa ay buhay. Ang salita na iyong narinig mula sa iyong asawa ay hindi totoo. At ang sinabi ng bata na iyong anak ang totoo. Sapagkat ganito ang pangyayari sa araw na ito. 1 taon na ang lumipas sa akin, mula nang ako'y manatili sa iyong bahay.
Nakakita ka na ba ng anumang kasamaan sa akin? O anumang bagay na maaari mag-udyok sa iyo na hingin ang aking buhay? At sinabi ng mga saserdote kay Potifar, dalhin mo sa harap namin ang punit na kasuotan ni Joseph. At tingnan natin ang punit doon. At kung mangyayari na ang punit ay nasa harap ng damit, kung magkagayoy, ang mukha niya ay nasa harap niya. At tiyak na nahawakan niya siya, na lumapit sa kaniya, at ginawa ng iyong asawa ang lahat ng kaniyang ginawa. Yan. So, dito ngayon makita sa sacerdote na dalhin yung damit kung saan nagsimula ang punit. Ngayon, dito nila malaman, no? At dinala nila ang kasuotan ni Joseph sa harap ng mga saserdote na mga hukom. At kanilang nakita at namasdan, ang luha ay nasa harap ni Joseph. At ang lahat ng mga hukom na saserdote ay nalaman na siya ay pinilit at kanilang sinabi, ang kahatulan ng kamatayan ay hindi nararapat sa aliping ito, sapagkat siya ay walang ginawa. Ngunit ang kanyang hatol ay siya ilagay sa bahay ng bilangguan dahil sa ulat na ginawa laban sa kanya ng iyong asawa. At narinig ni Potifar ang kanilang mga salita at inilagay niya sa bahay ng bilangguan, ang lugar kung saan nakakulong ang mga bilanggo ng hari. At si Joseph ay nasa bahay ng pagkakulong ng 12 taon. 12 years nakulong si Joseph. Ito pa ako, Bishop. Mm. Puntahan ko na. Ngayon, ang nangyari, nakita nila ang punit na nasa harap, tapos yung luha. Kaninong luha yon? Kay Joseph yon, na umiyak. Kasi nalaman nila, pinilit to si Joseph. Walang kasalanan, hindi siya pwede hatulan ng kamatayan. Dahil sa balitang ito, na medyo masamang balita, ikulong na lang natin siya. Nakulong siya, 12 taon. Tuloy. At sa kabila nito, ang asawa ng kanyang amo ay hindi tumalikod sa kanya. At hindi siya tumigil sa pagsasalita sa kanya araw-araw upang makinig sa kanya. At sa pagtatapos ng 3 buwan, ay nagpatuloy si Zelica na pumunta kay Joseph sa bahay ng pagkakulong araw-araw. At hinihikayat niya siya na makinig sa kanya. At sinabi ni Zelica kay Joseph, hanggang kailan ka mananatili sa bahay na ito? Ngunit kung sumang-ayon ka sa aking kagustuhan, ay ilalabas kita sa bahay na ito. At sinagot siya ni Joseph na sinasabi, mas mabuti pa sa akin na manatili sa bahay na ito kaysa sumang-ayon sa iyong kagustuhan na magkasala laban sa alahayag. At sinabi niya sa kaniya, kung hindi mo gagawin ang aking nais, bubunutin ko ang iyong mga mata. Daragdagan ko ng mga panali ang iyong mga paa at ibibigay kita sa mga kamay nila na hindi mo nakilala noon. Biro mo ha, si Zelica, nakulong na si Joseph, nanunukso pa rin. Sige, sundin mo lang gusto ko, ipalabas kita sa kulungan na ito. Sabi naman ni Joseph, mas mabuting nandito ako sa kulungan kaysa magkasala ako laban kay alahayang. Matino talaga si Joseph. Pero itong babaeng baliw, kahit nakulong na, kahit nabisto na, sinabi na yung bugsong anak niya nga siya ang nanukso, tuloy-tuloy pa rin. Ito na mga asawa niya, na mahina ding IQ, wala rin eh. Prinsipe rin na walang tamang IQ. Okay, tuloy. At sinagot siya ni Joseph at sinabi, masdan ang alahayang ng buong lupa ay makapagliligtas sa akin mula sa lahat ng magagawa mo sa akin. Sapagkat idinilat niya ang mga mata ng mga bulag at pinakawalan ang mga yaong nakagapos at pinangangalagaan ang lahat ng dayuhan na hindi alam ang lupain. At nang hindi mahikayat ni Zelica si Joseph na sumang-ayon sa kanya, siya ay tumigil sa pag-akit sa kanya. At si Joseph ay nakakulong pa rin sa bahay ng pagkakulong. At si Israel na ama ni Joseph
Joseph, sapagkat si Israel ay tumanggi na maaliw para sa kanyang anak na si Joseph. At si Israel ay umiyak ng malakas at umiyak at nagdalamhati sa lahat ng mga araw na iyon. Oh, yan. Oh, dito nagtapos. Dito nagtapos. Ngayon, ang conclusion natin dito, si Joseph ang modelo sa isang taong hindi talaga natukso. Kahit gaano katindi ang tukso. Dahil alam ni Joseph, kapag hindi mo siya asawa at hindi kayo kasal, wala kang karapatang gumalaw sa isang babae dahil isang malaking kasalanan at kasamaan. Alam ni Joseph yan. Pero mayroong nanampalataya, wala lang, okay lang. Mga babae, nagpatikim din. Ang mga lalaki, tumitikim. Pero manampalataya yan. Wala talaga, walang katinuan. Si Joseph ang ating modelo na isang matinong tao na kahit gaano katindi ang tukso, hindi nagpatukso. Kahit tinakot pa siya ng tabak, napapatayin siya. Ganon. Hanggat lalaki sa babae siya, kapag hindi mo siya asawa, hindi ka pwedeng sumiping sa kanya. Doon ka lang sa asawa mo. Kasi kung magpasiping ka sa hindi mo asawa, isang malaking kasalanan. Gets nyo? Kayo nanood sa YouTube channel? Akala nyo, laro lang yan? Lalo na pag February 14, ang puno ng hotel, apartel, motel, puno. Nagsisipingan na hindi mag-asawa, mga magkasintahan na hindi pa kasal, nagsisipingan. Isang malaking kasalanan. Sinong pasiugda? Doktrina ng Christianity yan. That's why Christianity ay kulto. Bawal sa Islam yan, bawal sa Hebrew faith. Hanggat hindi mo siya asawa. Pero may mga tulibagbag ng member sa Islam, member sa mga Remnant Hebrew Israelite na sumuway. Katulad kay Rubin. Sinipingan niya ang asawa ng kanyang tatay, si Bilha. Tulibagbag. So tandaan ninyo, huwag galawin ang isang babae o ikaw isang babae na magpagalaw kasi isang lalaking hindi mo siya asawa. Hindi mo siya asawa eh. Doon ka lang sa iyong asawa. Pag nagpagalaw ka o gumalaw ka, malaking kasalanan yan. Kasamaan at kasalanan. Gets nyo? Kayo nanood sa YouTube channel? So yan. O, tama na, bugbog sarado na kayo. Tayo dadako sa panalangin. Pastora. Aba Yahawa, aming alahayam, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nakapakinig ng iyong mga salita. Salamat Aba Yahawa sa pagsama mo sa amin sa araw na ito. Tunay nga ng lahat ng papuri, karangalan at pagdakila ay iniaalay lamang namin sa iyo. In the name of Yahweh Shai. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,